morning, afternoon tuloy. This is JV and dito Tony live here from the House of Mystics. For those of you who have questions all about our topic for today is all about clairsentience. So please feel free to comment down below kung may mga katanungan kayo. So this is the type of psychic ability wherein you can sense everything, kung ano yung nag-transpire doon sa lugar at kung ano yung mga psychic imprints na meron, kaya mo rin yan basahin through that kind of psychic abilities. Pero not all po binibigyan ng permission para basahin yung isang memory imprint, di ba? Oo, tsaka babawalan ka nung angel. Ayan. Okay. So, Tito, paano po ba ito ginagamit? It just happen, kung nasa loob na ng katawan mo yon, nasa loob ng katawan mo. Ngayon, kung wala yon, hindi mo magagawa yon. Parang kung engineer ka, natapos ka ng engineering, alam mo yung trabaho ng engineer. At hindi ka naman doktor. So, hindi mo alam yung trabaho ng doktor. Ganun. So, kung sinabi niyang clairsentient, actually almost similar din siya sa cognizance. Almost, pero hindi the same. Kasi ang kaibahan lang nila, pag sinabi kasing sentient, you can smell, kasama rin yung clairaudience, maririnig mo siya, and then the process of the skin. Yung skin will feel, and then will tell. Yun ang clairsentience. Kaya sinabing clairsentient kasi, not the ordinary. Hindi basta ordinary yun. Ang pinakamahirap sa clairsentient, kamukha ni clair empath, ay what you feel becomes. Yes. So, kailangan mo yung i-validate. Sa iyo ba nanggagaling yung nararamdaman mo, o sa kapitbahay mo, o nandun sa mga ibang being na nandun sa kinalulugaran mo. Oo. And good morning guys sa lahat. So, for dito sa TikTok, kung may mga katanungan kayo all about our topic for today is all about clairsentience. Please feel free to comment down below. Okay? And for Instagram, ayan, magtanong na kayo ng tungkol sa clairsentience. Yan lang muna yung entertain natin sa araw na to. At saka pwede rin po natin i-entertain all about dun sa kung may mga pahabol silang katanungan tungkol sa feng shui po. Okay. Good. Ayan. Kasi yung iba, nasabi na nung una, kailangan pang ulitin ulit. Gusto nila spoon feeding eh. Ayun. Mahirap pag ganyan, puro spoon feeding tayo. Wala tayong mapapala. Hindi tayo aabante. Yes. Okay? And meron din pong tinatawag dito na emotional sensitivity. Isa po sa mga signs ng clairsentience. Kasama yun, yung emotional na nangyayari sa katawan mo. Dahil yun na nga yung sabi ko, halos kahawig siya ng cognizance. Kahawig siya. Ang kaibahan lang nila, kasi yun, the six senses, kasama. Kasama yun. Plus, beyond the senses. Kasi pag sinabi niyang clairsentient, you are there. Yes. Pumunta ka doon. And your being goes there. Yun ang sentient. Any experience dito na all about dito sa psychic ability na to? Clairsentient, okay. Kahapon, minute ko yung isa sa mga tao ng ABS-CBN. Hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nami-meet ever. Basta nasa ground floor lang ako. Basta during the process, nasa baba ako, kumain ako. Pero, alam ko na nandun na yung tao na yun. Pero ang usapan, alauna. O sinabihan ko yung isang kaibigan namin na taga-Caloocan, sinabi ko, nandito na ako, ganyan. Wala pa siya doon. Sabi niya, nasa Pasig pa ako. O sige, hintayin kita. All the while, yung director na yun, nandun na. All the while. Ang haba ng natong nakita na kami sa second floor, sabi ko siya yung napitig ko kanina, hindi itong mamang nakaitim. Yun ang clairsentience. Ayan. Yan yung isang magandang halimbawa. Isa pang magandang halimbawa, pagka pumupunta kayo sa isang antique shop, tapos kaya nyong basahin kung ano man yung mga nag-transpire dun sa mga antique na gamit na gusto nyong bilhin. Kasi kaya nyo siyang basahin. Kaya nyo yung mabasa. Usually, darating sa inyo yung information, parang bigla na lang may mag-flow na information, and para kang may piniplay na video sa mind mo. Ganun. Ganun siya. Nag-work.
Hindi po yung biglang hawak nyo tapos biglang nag-flashback kayo dun sa ano. Hindi ganun. Hindi, ganun din ang clairsentient eh. Mm-hmm. Ba, umawak ako dito sa mesa mo to. Ang huling kumain dito si ganito. Ayun. O ganito, itsura niya kung hindi siya kilala. O yung naupo ka sa isang silya ng isang restaurant. Ay, parang itong huling naupo dito. Lilipat ako. Yes. Ganyan ang ginagawa ko naman. Lilipat ako. Pag kami pangit na energy po, no? Oo. Kasi minsan yung ibang tao nag-iiwan din ang energy nila doon sa lugar. Oo. So, yan yung kailangan linilinis parehas. Okay, parehong hindi okay. Oo. Okay. Kasi kung hindi yan linisin, pwede mag-fester out doon sa place kung saan siya umupo. At magtawag ng hindi maganda. Okay? Ayan. So, next sign ng isang clairsentience, kung meron po kayong clairsentience, energy awareness, picking up on the energy or vibe of a place or situation. So, mabilis nyo pong masagap yan. Yung tipong pagka tinanong kayo, usually dapat pwede kayo mag-apply as detective eh. Oo. Mapiting mo sino eh. Oo. Saka yung ngiti-ngiti, hindi yan. Meron talagang pasadlan. At saka madedetect nyo rin kung sino yung nagsisinungaling sa inyo. Correct. Versus dun sa nagsasabi sa inyo ng totoo. Correct din. Alam yan ang isang magaling na clairsentience. Okay? O siya naman magaling na sinungaling. Oo. Pero tito yun, paano mo madedetect kung magaling talaga na sinungaling yung taong kausap mo? Malalaman mo. Kasi all the while, kung talagang clairsentient din siya, all the while alam niyang clairsentient ka. Oo. Paano kaya nga sabi ko ganito, nanguhula siya. Hindi niya alam na nanguhula rin ako. So, hindi siya legit. By the book lang siya. Parang yung mga feng experts natin ngayon, hindi nila ma-relate isang bagay sa isang bagay kasi they just read the book. Oo. Read the book ang tawag doon. Walang ano doon, walang drama. At saka hindi rin nila pinag-aralan yung tamang way para ayusin talaga yung positioning ng mga tao dun sa loob ng company. Diyos ko. Ayoko na lang magkwento. Quiet na lang tayo. Kwento na lang natin. Mabubwisit kayo. Oo. Ayan. So, next, pati ba naman yung mga drawers nangalkal siya? Walang ganun. Pag nanakaw. Kaya nga eh. May hinahanap. Mukhang meron. Hindi nyo makita yung source ng energy doon. Siyempre, nakatago. Ayun. Good morning po. Yung bigla pong tumataas yung balahibo mo, sign din po ba yun ng clairsentience? Minsan, pero hindi palagi. Kasi gumagana rin yung gut eh. Mm-hmm. Kaya tumaas ang balahibo mo kasi merong gut. Saan ba yung gut? Dito sa bandang tiyan. Sa baba. Mm-hmm. Yan yung gut na sinasabi. Baba yun ng swadhisthana. Halos muladara siya. Ayan. Okay. So, next sign ng clairsentience, physical sensations and experiencing tingling, pressure, or other physical sensations that seems to correspond to the intuitive impression. Ako, gumagano'n ako. Meron akong ganung pangyayari, lalo na kung merong kapre doon o tigbalang, gumagano'n ako. Pati mata ko lumalaki. Parang napoposes. Yun, isa yun sa clairsentient. Yes. Ayan. So guys, kung may mga katanungan kayo, magtanong lang kayo. Please comment down below if you have any questions. Topic for today is all about clairsentience. Okay. Next, unexplained... Baka nga, yung chiki clairsentience. 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 Nako, John Victor. Hindi, tama naman yung pagbasa niya. Kaya lang talagang may nakikinig namang magagaling sa grammar dyan. Alam mo na yun. Sorry, diba? No bashing ha. No bashing. Ay? Ayan. Sige. Kasi minsan yung ibang dinig nila, tapos iba yung spelling. Okay, dalawa ang energies nila o natin, no? Merong tinatawag na dharma. Ang dharma, merong sentience. Tapos, meron din non-sentient being. Yun naman yung
adharma. They go against the law. Yun. Ngayon, kung sinabi ni JBF na clairsentience, yun yung may feeling. May feeling siya na, halimbawa, kasi ilan ba yung senses natin, di ba? 5. Pero meron 6, may 7 eh. Yes. So, saan doon? Actually, lahat yun kasakop. Kaya nga sabi ko, hawig siya ng cognizance. Hawig lang. At saka meron pa yan yung iba, konting galaw sa paligid. Ramdam nila agad. Sino yun? Ganon. Maski maliit na uod sa halaman na, mararamdaman nila yung vibration yan. Yun yung nagsisimula pang maging clairsentient siya. Kasi may process din eh. Hindi naman agad clairsentient ka eh. Oo, hindi agad ganon. Kasi kailangan mo yan maramdaman, kailangan mo ma-experience para ma-identify mo, clairsentience ba to? Claircognizant ba to? Clairvoyance ba to? Kasi kung hindi ka aware, maguguluhan yung utak mo, makakrong-krong ka. Oo. Kamukha no, nakita niya yung staff nila na nakatayo dun sa isang wall na ganun. Nagkamayan pa sila, naakbayan pa niya. Tapos, she believes na yun ay tao. Sabi ko, hindi yung tao. Ang gumana yung sentience. Hindi yung tao. Hindi. Liwanagin nyo yun. Oo. Kasi kung lalo na kung ano ka, kumbaga, scale of 10, 10 yung sentience mong yan, clairsentience mo. You cannot say na yung kaharap mo ay talagang hindi tao. Tao talaga. Tapos nag-anyo pa si UFO na tao. Tao talaga. Yung pala UFO. Pero meron kasing classical science para mo ma-detect kung hindi tao yung kausap nyo. How? How? Body language. Body language minsan. O kaya, halimbawa, doppelganger siya. At ginagaya niya kung sino man yun. Tingnan mo yung mata. Hindi makatingin siya ng diretsyo. Ganon. O kaya, silipan mo siyang pag ganon. Ay, walang paa. Yung gumanon ka sa Ay, walang paa, nakalutang. Yan, kasi may mga entities at saka elementals na kaya nilang magpanggap as tao. Oo. Okay. At tapos yung mga nag-oorasyon. Yun pa. Yung mga orasyon na yan, buhay yan. Yung mga iba-ibang image yan. Kaya nga ang daming zombie sa paligid dahil sa mga inyo. orasyon na hindi pinalet go. Pag pinapunta mo, kinunjure mo siya, you should bid goodbye. Oo, wag ganun. Tatawagin pa ba niya ako? Ganun yun eh. Yes, the topic is all about psychism or specifically clairsentience po dito sa TikTok. Ayan, may nagtatanong kasi all about yung topic po. At saka psychism, negative aspect yun ha. Parang mentalism na binabaligtad mo yung tao kaya tinawag na psychism. Exactly. Tapos marami pang gumagamit po na term na ganun. Hindi. Ang psychism ay negative term. Parang kumbaga sa kulam barang, yan na yun. Oo. Okay, kaya mag-ingat din guys dun sa mga words na gagamitin niyo. Huwag na kayong gumamit ng words if you're not familiar with it. Yes. Kasi mamaya kamukha namin, mga eksperto kami, matatamaan kayo eh. Alam mo yun? O kaya mabubwisit nyo kami. Ayan, ano daw po ang pwedeng gawin sa mga kurung-kurung? Wala. Huwag mo pansinin. Kurung-kurung nga. Why will you bother or even lift a finger with a kurung-kurung? Kaya nga, kasi kahit anong sabihin mo, lalabas, mali ka pa rin. Mali ka. Sa totoo lang. So, don't entertain them. Oo. Don't give power over them. Yes. Okay? Ayan. So, for you, ano pa meaning nung may sumisit-sit sa akin nang ako lang mag-isa sa bahay? Audience yun. Clear audience. Hindi yan sentience. Audience ka na naririnig mo eh. Sumisit-sit eh. Oo. Pagka ganun, kung may sumitsit dyan, ibig sabihin, meron doppelganger or merong gusto manggaya dun sa mga members sa family niyo dyan sa loob ng bahay. Ganun yun. Gabi ng lagim. Kat po ba? Ha? Ewan ko. Ayan, kasi sumisit-sit siya, minumura ko. Tama naman, murahin mo pa ba? Huwag mong murahin. Hindi ka naman sits lang eh.
Pero di ba pa may gano'n na yung kailangan mong murahin talaga? Wag! Hindi ka naman niya inaano pag gano'n. Maliban kung minura ka niya. Oo. Sabi, ay, balik ko sa'yo Oo. Pag gano'n, sitsitan mo lang din. Magsitsitan kayong dalawa. Saan ba to? Yung mga aswang pala yung dapat minsan murahin. Oo. Tsaka, tumahimik kayo Nakikita ko kayo. Kaya nga doon pa naman, Tito, ang dami. Hanggang ngayon sa Kundiman Street. Sa Kundiman Street. Sa inyo? Opo. Malapit sa inyo. Dumami rin pala ang mga ating neighbor na lumilipad doon. Meron akong pinungsoy na bahay doon Ayaw umalis ng aswang. Sabi ko, Lola, ganito na lang, deal tayo. Sinong nauna? Yung building na to o ikaw? Sabi niya yung building. Di iyo yan. Sabi ko, sana nauna ka sa building, iyo yan. Tapos, sige, anong gagawin mo? Sabi niya, tatawagin ko si Lord Ganes. Sabi ni Lord Ganes, Lola, hali ka na. Dinala niyang pag-ganun lang. Nadala siya. Ayan. Kaya lang ayoko nang balikan yung lugar na yun. Toxic, no? Hindi, no comment. Oo. Minsan may para ako nakikita nakaupo sa may balcony dito sa condo. Or wala lang yun. Mag-offer ka ng something to drink nila tsaka something to eat. Minsan yun yung mga wind spirits na nagpapahinga. Nothing negative naman. Okay. So, ano pa po ang inyong mga katanungan? Magtanong na kayo. This is our Saturday live. Okay. Ayan. So, next sign, classical sign ng clairsentience, connection to the spirits or entities. Some clairsentient individuals reporting feeling of presence of spirits, often through sensations like chills or heaviness in the air. Okay? Ayan. So, how to develop this kind of psychic ability? Usually, meditation. Kailangan natin ng clear feeling, clear knowing, clear everything. Kailangan natin klaruhin din. Kasi kung hindi natin yan kaklaruhin, mamaya na paranoid na tayo. Mapaparanoid ka talaga dahil maguguluhan ka Oo. Kasi minsan kada may dumaraan, akala mo meron pero yun pala wala. Pero yun pala sa ibang sa mundo. Ang tawag doon, praning. Hindi yun clairsentience. Ang tawag doon, praning. Oo. Ayan. Ayan po may question dito. Pagka clairvoyant daw po ba, automatic clairsentient na po agad? Not really. Magkaibang klase kasi yun. Ayan. Okay. Next, syempre kailangan din natin mag-grounding. Kung hindi tayo nag-ground, paano natin ma-identify kung talaga ba nangyari or hindi? Ipaliwanag mo yung grounding. Mamaya kung anong ibig sabihin ng grounding. Grounding hindi yung sasaksak mo yung daliri mo dun sa outlet, ha? O ka ba ng tubig? Hindi yan, ng lupa. Usually, yung iba po, umahawak sa puno na malaki. Yun, grounding. Yan. Tapos yung iba, nagyayapak. While merong damo ng buhay, hindi damong peke. Grounding pa rin yun, grounding. Oo. So, yun yung grounding. And kailangan kasi mabalance natin yung emotional stability natin. Ganun din yung mental stability natin. Grounding will help you a lot. Kaya guys, kailangan natin minsan from time to time pumunta tayo sa mga mapupunong lugar, sa mga dagat na pwede tayo mag-unwind. Okay? Ayan. Clear empathy, emotional po yan. Clear feeling. Okay? Ibig sabihin ng clear empath, nasasagap po natin yung emotion sa paligid natin. And na-adopt natin kung ano man yung emotions na yun. Minsan akala natin sa atin yun pala hindi. Wrong reading ang tawag dun. Okay. And punta po kami ng cemetery mamaya because that anniversary ng lola ko. Hindi daw po dadalhin yung mga charms. Yes, lagay nyo na lang po muna sa bulsa nyo kung kung balak yung magdala. Basta nasa bulsa po or di kayo nasa loob ng bag yung mga crystals. Pa-shoutout po. Bakuten family from Cebu. Lagi po sila nanonood sa inyo. Hello! Ayan. So, guys, please feel free to comment down below if you have any questions.
Next, kailangan rin natin mag-journal or di kaya mag-take down notes kung ano man yung mga na-experience natin para may basis tayo. Kasi yung iba po hindi nag-journal, mga tamad. Wala na dito lang. Tapos pagka nakalimutan na, wala na. Mahirap na. Especially pagka baguhan ka dito sa larangan na to, mahirapan ka talagang i-identify ano yung clear yung nagfa-function sa'yo. Minsan sabay-sabay or di kaya minsan pa isa-isa yan sila. At saka minsan yung isang Claire masyadong intense, yung isa naman wala. Patay na si Claire. Ang Claire de la... Patay na siya Ayan. So Tito, ano po bang Claire ang pwedeng magamit pagka gusto natin kumausap ng mga patay? Kasama na yung yung Claire sentient, pero mas maigi na bukas din yung Claire cognizance. Kasi hindi kanila makikita. Diba nasa etheric form na sila, paano mo silang masiship na nandun siya? Tsaka mahirapan. Oo, mahirapan talaga. At merong ang nangyayari sa kanila naman, yung ibang nagmi-medium, nagagamit nila yung isa pang Claire na hindi natin na discuss. Yung clear plasma. Yung dugo. Kasi yung dugo nandito sa loob. Lumalabas yan. Pupunta siya doon. Ano po ang okay na right or need gawin para sa isang kamamatay lang na relative na nakomatose po siya for a certain time and naging malungkot ang buhay niya? Pasayahin. Opera nyo ng dasal. Kung Katoliko kayo, pinakamagandang dasal, yung Holy Rosary. Kung hindi naman kayo Katoliko, halimbawa, Kristiyano kayo, ang pinakamagandang salmo na nasa Bible of Book of Psalms, yung Psalm 93 at saka Psalm 68. Yes. Para sa mga dead yun. Ayan. Pero merong ding dasal na sinasabi na ganito ang pagkakasabi sa Latin anima o anime defunctorum. Pag sinabing defunctorum, yung mga kaluluwa ng mga namatay na, yun, pwede yung dasalin mo. Or yung dasal ng Santos, Dominus Deus Sabaoth, Plenis Unceli, Uteriot, gano'n. Nasa sa YouTube channel ko yun. Santos ang pamagat. Pwede nyo yung i-play yun in honor of the dead or para maka-crossover na siya at makita niya yung liwanag. Kasi minsan hindi nakikita yung liwanag at saka yung naghihintay na ang tawag anong tawag doon, gondola, naghihintay na siya, hindi naman sumasakay yung patay. Kasi nabigay na yung number, ayaw niyang pumasok. Binibigyan ka ng number para makapasok ka doon sa gondola na yun. Pero malaki ang gondola. Ang capacity nun, o more than 1,000 ang capacity na soul. Ayan. So, good morning and meron nagpapa-shoutout dito from Philippine Airlines. Congrats. Ayan. So, Instagram audience, kung may mga katanungan, please feel free to comment down below. Topic for today is all about Claire Sentience. Palalim ka na ng palalim Pasensya ka pa dyan, ha? Hindi nakakaintindi yan. Sige, go. Ayan. So, ano pa mga katanungan nyo? Kasi, mostly yun lang yung classical science na Ayan. So, types. Meron yung isa, physical clairsentience or bodily awareness. Okay, involves feeling physical sensations that convey intuitive information. For example, sudden feeling of a chill sa paligid. Okay, when entering a space or a strong energy. Yan, minsan tumataas yung balahibo nila. O may tumataas. Sensing pain or discomfort in your own body that mirrors someone else's physical condition. Kadalasan yun nga yung dumadahak, yung gano'n. Kasi kadalasan yun, sentience yun. Ayan, may tanong ni Michelle, meron daw po ba siyang ganitong Claire sentience? Merong konti. From 10-3. Ayan. Kailangan pang i-develop.
Good morning din. Huwag kumain ng red meat. Mm-hmm. Yan, para umaknat yung sentience na yan. Ayan, yung iba physical or picking up emotional traumas. Yun ang mahirap. Magiging schizo ka niyan. Oo. Schizophrenic. Kaya kailangan ma-detach mo yung emotions mo pag kami ganyan na emotion sa paligid. Kung hindi, mafe-feel mo na ikaw yung merong ganun. Clear. I-clear mo yun na hindi ikaw yun. This is not me, this is not mine, this is yours. Take them. Oo. Okay. Ayan. So, environmental clairsentience or energy of places involves sensing the energy of the places, objects, or surroundings. Ito yung nasabi na natin kanina. Okay. Ayan, from Pink Libra Witch, meron daw po ba siyang clairsentience? Meron konti din. Pero mas mataas ka dun sa kanina. Mga 4 or 5 ka. Ayan. From Jewel. Tito Tony, ako meron bang clear na ito? Mataas. If meron, anong level? Mataas yung clairsentient mo. Scale of 10, halos perfect na. 7, 8. Ayan. From Aza Belar, siya rin daw po, ano pong level? Mababa lang. Mga 2 o 3. Kailangan pang i-develop po. Hello sa mga bagong pasok. Kung may mga katanungan kayo all about clairsentience, please feel free to comment down below. Point of advice, kung gusto nyo ma-enhance yung kondisyon ng katawan natin, basta wag magkakain ng red meat. Kaya lang, siyempre magkakasakit ka naman. Siguro minimal intake once a week, ganun, ng red meat. And never kang kakain ng maanghang at maasim. Oo. Bawal yan. Bawal yung, lalo na yung maasim, bawal. Ayan. So, nagsitanungan din kayo sa wakas. Diyos ko, kailangan pa yata may magtanong na iba. Ako po kaya, from Shani Baby, ano raw pong level ng clairsentience niya? Mataas din. Nasa 5, 6. Si from Jade Mendez, good morning po. Ako din po, anong level or ano pong clear ang meron ako? Ayan, original yan. Mataas ang clairsentience niya. May mga experience din po kasi ako sa sight at saka hearing. Mataas nga. Congrats! At ano din siya, clairaudient din siya. Oo nga daw po. Kaya minsan, yung mga naririnig mo, kailangan mong klaruhin. Mamaya, ang hirap sabihin sa Tagalog, inuulol ka lang. Ganun. Meron mga ganun mga energies na ginagago ka lang. Good morning, Tito and JV. Ask ko lang din pa anong level ng clairsentience ko. From Dr. Cha. Mataas din. Nasa 7, 8. Ayan. Ako po ba, from Analea, meron din daw po ba siya anong level na po? Yes, mataas din. Halos lagpas ka na ng 10 eh. 12, 11, 12. Ganun. Wow, congratulations. Pero gamitin mo sa tama at huwag ka malito. Tinuro ko na yung yung pang-clear kasi merong kabila yan eh. Paliwanag ko sa inyo, ang anghel ay nag-aanyong demonyo. Ang demonyo nag-aanyong anghel. So, bilang baguhan, paano mong malalaman kung ito ba ay anghel o hindi pala? Hindi lahat na nakaputi, anghel Hindi. At saka hindi lahat na nakaitim, demonyo. No. Okay? So, tinuro ko na yan. Ave Maria Purissima. Sasagutin mo yon ng Sin Pecado Concebida. 3 times mong sabihin sa isipan mo. Tapos, idugtong mo yung, i-spell out ko na lang kasi baka may tamaan tayo rito, sorry. At ayoko mangyari yun. No? Ang spelling ay M-I-S-E-R-I Cordia. Yun lang ang huli. Pag sinabi mo na yun ng huli na wala siya, hindi yan anghel. Demonyo yun. At kaya niyang durugin o sunugin ang mga engkantado. So, hindi talaga nilalabas yan sa bibig. At hindi naman sinasabi na ang tatamaan mo lang yung itim na engkanto. Mamaya,
ang tamaan mo yung puting engkanto, lalong magkakamali tayo ron. So, 4 ang uri ng engkanto. Merong engkanto de Dios. Yung isang engkanto de Dios, yan yung bumaba at umakyat si Mama Mary sa langit. Dinala siya nung, hindi Pegasus pero yung kabayo na yun, may pakpak yun. No, yun yung dinadasalan pag Angelus. The angel of God declared unto Mary, yan yun. Divina yan, o engkanto de Dios. Yan. Yung sumunod doon, yung engkanto blanco, napakarami engkanto blanco. Take for example, yung ibang Loch Ness, minsan may engkanto rin yan eh. Pero sa mga Pilipinas, napangalanan na sila. Si Maria Makiling, si Miriam Banahaw, si Maria Cristina, yung lalaking si Bernardo Carpio, lahat yan mga engkanto blanco, tawag puti. Yung engkanto rojo na medyo matapang, well, yung sa Mount Pinatubo, si Apo Maliari, yan, engkanto rojo yan. Yung nagbabantay sa Mount Pinatubo. Pero, ang pinakamahirap dyan, yung engkanto negro, kasi may mga pangalan man sila, hindi pwedeng banggitin dahil titirahin ka nila. Dahil magagalit. Magagalit sila pag binanggit mo yung pangalan nila. Oo. Yun. Yung 4 na yun dapat pag-ingatan. Tapos, iba pa rin yung doppelganger. Ang doppelganger ay uri ng demonyo. Demonyo hindi engkanto Tingnan niyo yung kategorya. Hindi, ang demonyo hindi engkanto. Yung succubus, demonyo. Yung incubus, demonyo. Oo, ganun Okay. Mamaya malito kayo. Malito kayo. Tsaka magkabuhol-buhol na. Oo. Ayan. As you grow older daw po ba, bumaba rin po ba yung level ng Claire? Hindi, umaangat. Tumataas yun. Unless, yun na nga, lahat ng bawal, kinain mo, lagi kang kumakain ng red meat, tapos umiinom ka naman ng suka, tinutungga mo. Yan. Tapos palainom ka ng alak, sige, nawala na. Hindi nawala na, nag-diminish. And from Raizan, siya rin daw po, si Rai. Mataas ang niya, ng bata niya, mataas. Lagpas pa sa 15. Wow. Ayun po, kay Ozzy. Ozzy, isa rin yan, mataas din siya. Ilagay na lang natin sa 20, si Ozzy. Ayan, from Miss Lani. Lani, mataas din Kaya lang, minsan nag-overreacting. Mataas, pero huwag kang mag-overreact. Just be. Just be. The solution is just be. Huwag mong ilabas sa bibig mo. Ay, hindi pwede. Ask ko lang po kung meron din ako from Zumpyo. Meron, pero hindi ganun kataas kanina. Meron din naman mababa. Nasa midway lang. Pero okay na yun kung midway. At least hindi ka magiging praning. Ito, word of warning yung mga sentient, kadalasan akala mo mga baliw. Akala mo lang, pero hindi. yun. Oo. Pero iba kasi kami mag-isip. Di ka natin binobocalize Hindi nga. Kasi binobocalize natin, magagalit sila sa atin. Ayan, salamat po palagi sa knowledge. Laki ng help niya sa journey ko. Gusto ko lang din po sana mag-confirm from Ron naman anong levels na rin po ng Claire niya. Mataas din yung Claire Sentient. Meron nagde-develop na yung audience mo. Meron ng content. Ayan, from Kelly May, siya rin po ba meron? Meron din siya, pero minsan mas gumagana yung yung logicality. So, try to be very sensitive with the sentience. Dahil minsan, pwede kang magkamali, pero alam mo yung tao na masyadong probing, pinoprobe niya Bakit? Bakit dahil sa ukit? Bakit dahil sa chocolate? Huwag ganon. Ang psychic ability kasi just comes and receive, then mo siya, i-channel mo, or hindi try to understand parang natanggap mo yun na gano'n. So, that's it. That's it. Hindi mo siya kailangan himay-himayin. Ano ba to nangyayari? Hindi gano'n. Tanggapin mo siya as is.
Kasi pagka hinimay-himay mo pa, pwede ka pang malito, pwede ka pang maaning. Maluloko rin yan. Maluloko yan. Mababaliw, ha? Yun ang next in line kasi. Yung mabaliw ka na. Ganun. Pero tito, ang hirap na ni-identify, no? Ang hirap i-identify, really. Pero pag sinabi mo na sentience, siyempre yung feeling mo kasama doon, ang skin ng tao ay halos, siguro ilagay na lang natin yung sensory ng skin. Scale of 10, mataas nasa 7-8 na yan konti lang yung tenga konti lang din yung sight, konti lang din yung nose, pinakamarami yung skin. Sino mo, kamukha ni sinisipa siya ng imp, di ba? Nararamdaman niya sa paa niya Diyos ko, paano yung pagkaling nandun sa US, no? Yung nagkaroon ng forest fire? Oh my God, there's something evilish against it. Saka warning din sa kanila yan, yung wildfire na yan. Oo. Ayan, ayaw na lang namin actually magsalita. Hindi, ayaw ko makialam. Bakit? Kaya Meron ba akong concern doon? Maliban, kung ipatawag ako ng mga salamander, siyempre mga salamander yan, baka wakailam doon Sige po. Kasi bawal nga pakialaman dahil kailangan lumabas ng biggest doon. Oo, kaya nga Yan yung pinapalabas ngayon doon sa US. Di ba every pagpasok pa lang ng taon, meron kagad delubyo? Meron na Kung warning yan sa kanila, warning. Kung hindi forest fire, yung naman, hurricane na snowstorm. Oo, isa yun, yung avalanche. Yun pa. Pero kasi ang Amerika, for the next 2025, buwang siya, 3. 2026, 2 siya, mas pangit. 2020, 5, 6, 7, 1 siya, mas pangit yun. Yung 2020 na sumunod doon, 9 siya, doon pa lang mag-i-improve. So for the next 3 years, pangit ang Amerika. Oo. Kaya guys, sa mga nagbabalak na pumunta ng US, wag muna. Dito muna kayo pumunta sa dito sa Quezon City. Kaya nga yung iba, antigas ng ulo, nagpupumilit pa rin mag-US. Wag ka, US. Oo, kasi super negative at saka magulo. Hindi, tsaka bababa ang energies nung lugar, bumababa. Okay. Ayan, blessed morning din po. Kung may mga katanungan kayo. Buti hindi kasi sinusundan ni Josephine Katinding. Ay, wala siyang Instagram. Sorry. Wala pong Instagram. Ayun po, okay na po ba? Kung may mga katanungan kayo all about clairsentience, please feel free to comment down below. Both TikTok and Instagram. Live tayo simultaneously. Level up na si Kuya. Sige, go. Kailangan maraming viewers din pala doon sa Instagram Pero yun po, madalas ko na-encounter naman, ito kwento na lang. Madalas kasi sa Instagram, ang mga kwento, papakasalan kaya ako ni ganito? Papakasalan, ganyan. Kasi pinag-uusapan natin dito, paano mo mai-improve yung psychic ability mo? Hindi para mangulang, hindi para mag-mentalisin, hindi para mag-psychisin. Kung hindi, tingnan mo paano mo siya makaklaro at magagamit mo siya to your advantage. How? You to become, anong tawag doon? May tawag doon, affluence. Affluence, yung mayaman ka. Marami kang pera, marami kang pagkain, marami kang lahat. Yun ang dapat natin i-focus kasi ang self-improvement is ano yung estado mo ngayon, bukas ano yung estado mo. Ganon. Hindi yung kamukha ito, tuturuan ka mangkulam, aray! Ang pangkukulam, din yan, bumababa yung DNA. Natatamper actually yung DNA. Kaya nga, di ba, pagka ginawa mo yan, yung pangkukulam dun sa ibang tao, automatic may kasama na rin yung hukay mo para doon. Babantayan ka ni Haring Kamatayan. Ayan. So, good morning din. Instagram, fellow, wala po kayong mga katanungan? Meron pa po ba? Kasi sayang yung oras. Magtanong na kayo, meron pa tayong 15 minutes. Galing na ninyo. Naka-time na. Kasi next time, mabibisi na kami ni Tito Tony. Busy na. Next week, sunod-sunod na yung schedule. Nakita mo naman yung kahapon nakausap ko, parang event. Oo nga. Tapos mangyayari, pinapunta pa ako ni John Caleb sa susunod na linggo.
Ang audience daw, 500. Wow. Ang dami. Isulat niyo yung mga tanong. Kaya nga. Sulat na ninyo, tsaka yung mga birthday ninyo. Sasagutin ko na lang, dire-diretso. Ano natin maubos yung 500 na yan? Magko-conduct ba po ba kayo? Yes, meron naman po if ever. Pero soon na, after nyo na lang ng Chinese New Year. Oo, wag muna ngayon. Magbubuluhan tayong lahat. At saka, I know. Hindi pa natuloy yung Atlantis eh. Hindi pa nga po, next month na lang, February. Kasi masyado nang dikit yung schedule, hindi na namin kaya. So, yun. For those of you who wants to join the Atlantis tour, please feel free to DM us. Bibigyan namin ka ng ticket. Oo, kasi limited slots lang siya. Much better pa nga pa yung limited slots eh. Yung nakaraan natin, okay sila. Okay yung grupo na yun. Kasi lahat nakasabay. Okay. At walang naligaw. Merong isa, dalawa, pero hinatak na lang natin. Na huwag maligaw. Ayan. So, ano pa mga katanungan nyo, guys? Please feel free to comment down below. This is our Saturday live. All for the better and all for the best. Ang pinakamaganda natin gagawin bilang tao, magdasal tayo sa Holy Lotus. Yan ang dinadasalan kasi neutral yan eh. Walang religion dyan, walang religiosity dyan. At hindi yan all about Buddha. Hindi. Yan all about you. Kung anong pagkakatawag natin ay sentient being natin. Ayun, paano raw po magagamit yung Claire for prosperity and abundance? Di mag-ano ka, yung tinatawag ninyo, hindi ako manifestation. Kasama yun sa manifestation eh. Oo. Kasi kung alam mo na yung next steps, di ba? Edi alam mo na kung paano kakikita. Oo, tama. Use it onto your own advantage. Bakit pa pinakita ko hindi mo naman magagamit para sa'yo? Tsaka yung the rule against poverty consciousness and prosperity consciousness, kasama na yan, yung pagiging clear, sentient mo. Kung halimbawa, negative person ka, ang mga kasama mo, puro mga question mark, magiging question mark ka din. Lalo na kung clear empath ka pa, layo ka na. Pag sunog ka na, huwag ka na doon. Ayan, paano tapos na tayo dyan. Gusto mo sumali sa Astro Travels? Pwede naman po, join lang po kayo. Walang problema. Saan makikita yung prayer ng Holy Lotus po? Ay, hindi ko pa ginawa. Sige, gagawa tayo. Sige. Ayan. How to protect yourself as Pero kung ano naman, hindi naman niya kailangan ng prayer formula. At hindi mo rin kailangan ng tangible na lotus. Basta ilagay mo lang siya dito sa center ng pineal gland mo na nakakakita ka ng lotus na nandoon nakaupo si Kuan Yin. Pag nakita mo na yon, doon ka na magsimula. And then, sabihin mo lang yung gusto mo, ang intention mo, na gusto mong maging mabuting tao, gusto mong makipagtulungan sa mga bodhisattva, sa mga Buddha, sa mga mabubuting dragon, and then, i-claim mo kung ano yun. So, kailangan i-claim mo yung affluence or prosperity. Pangalawa, yung peace and harmony. Pangatlo, yung unity. Kailangan i-claim mo yun. Parang kumbaga sa mga Rotarian, meron silang question and answer doon, you follow. Pag wala yun doon, tanggalin mo. Tanggalin mo yun. Halimbawa, pumapasok yung sense of greediness, medyo itanggal mo yun. Tapos yung tinatawag namin na material seduction, tanggalin mo din. Let it be. Let it be. Kasi sa amin, ano yan, tukso yan. Nakatanong, magkano ho? Ano? Nababayaran yung kami? Hindi nababayaran. Nabayaran nyo lang yung ginawa namin. Okay. Tapos yung iba demanding pa. Demanding! Oo nga. Tapos kung magtanong, dire-diretso, 8 diretso. Meron pa niyan. Magkano ho po magpagamot ng kinulam? Ayun, actually, hindi ko yun masagot-sagot. Kasi yung formula para sa kinulam, iba-iba. Hindi yun. Kasama yung DNA mo doon. Exactly. Ikaw ang gagawa. DNA mo titirahin dyan, ha? Saka pwede kang balikan nila kung may lahi mga aswang yan, yari ka, ha? Kaya nga. Di ba si Kuya Johnson namatay?
Alam, hindi niya nakayanan yung labanan na yun. Sorry. Kasi ba naman bakit ka makikipaglaban kung nananahimik yung isang partido? Hindi, matagal na siyang inaawa. Baka may ginawa po. Wala naman. Nag-iingitan silang dalawa eh. Hindi, yung namatay, aswang yun. Ayan, next, Tito Sir Zoe, clarify ko lang po about spirits of the deceased. Sabi po ng ibang mediums, there's no such thing po as trapped souls dito sa 3D. Paano nila nasabi? Unang-una. I beg to disagree. I beg to disagree din. Merong mga natatrap. Kasi once din dyan, or isa, bakit namin nasabi ni Tito Tony may natatrap is just because free will. Oo. Free will ng taong para mag-suffer sa eternally. Diba? Kasi hindi niya matanggap yung pagkawala niya. Hindi niya matanggap yung pagkatalo niya. Minsan na-resolve. Well, maganda siguro panoorin niyo yung istorya ni Sun Mokong at saka yung evolution niya. Kasi maharot yan si Sun Mokong eh. Tinrap talaga siya ng Jade Emperor. Dito ka lang. Oo. Trap ang tawag doon. Tinrap ako. Kita kami uli. Hindi niya na ako matatrap. Malay ko. Hindi, minsan yung sinasabing trap soul, yun ay isang dimension na kung saan nilagyan ka ng black. May black ka. Hindi naman nila kaya si Jesus Christ. Nilagyan nila ng black, nilagyan nila ng hindi, pumunta siya sa impyerno. Sabi ni Jesus Christ. Sabi ng Panginoong Jesus, sabi naman ni Lolo Lucifer, nakapasok siya. Ay, ang gandang gawing pelikula. Oo nga. Ayan. Any extraterrestrial experience po? Ay, marami. Marami. Kanina kakagaling ko lang ng Mora to nandun eh. Dalawang magkapatid, pero mga glimpse X-ray lang sila. Kasi sinasabi nga nila, di ba, merong Arcturian or came from, mga UFO na nanggaling sa Arcturus. Mga UFO na nanggaling sa Andromeda. Mga Andromedans. Oo. Nanggaling sa Pleiades. Mga Pleiadians. Yan. Marami yan, ha? Pero, sa atin, may kanya-kanya silang lugar. Sa Asia, pag sinabi mo sa akin na merong Pleiadian, tatanungin ko yun, saan ang galing yun? Baka sumakay ng eroplano, kaya nakarating ng Pilipinas. Ganun. Okay. Ayan. And meron din mga lemurs. Marami sila. Feline. Yung feline, kasama yan, ha? Reptilians. Ayan, madami. Yung pinaka-myth dati si Queen Elizabeth. Ayun pala, stem cell lang. Sinasabi nila si Isabel, Reptilian. Reptilian nga ba? Parang ganun ang kiniklaim eh. Pero hindi. Ayan, paano po ma-enhance yung clairsentience? Pwede nga, huwag kumain ng red meat or lesser intake of red meat, tsaka bawasan ang pagkain ng maasim. Para naman hindi ma-diabetic kasi it should be sweets. Para hindi naman, siguro, from time to time. Siguro, in a day, isang itlog. Pwede na yun, makakatulong yun. Tapos yung sweets, yung cake, kailangan natin yun. So pagkatapos ng pagkain, siguro mga kalahati o 1/4 of a cake yung slice niya. And then, pakiramdaman mo. Or, bumili kayo ng green honey, yun ang inumin nyo. Isang kutsarang green honey every day. Pag hindi nag-improve yung sensience na yan. Ayun, itong lotus prayer, pwede everyday i-pray? Yes. Mas magandang i-pray yan na maliligo ka before. Para mag-wash out siya. And dati po naisip ko yung mga reptilians tapos may lumabas na butiki sa harapan ko. Well, ang butiki ay hindi naman talaga genetically ay reptilian. Genetically kasi ang butiki ay salamander. Fire spirit yan. Oo. Pag may tumitik-tik-tik-tik yan, merong Nephilim sa paligid ninyo.
Nephilim ang kauri niyan, hindi reptilian. Saka mga tuko. Ang mga reptilian, the like of Bastet, the like of a crocodile, pag tinin mo, ay, crocodile, yon reptilian yun. At pag tinignan mo sa likod ng puwet, ay, may buntot, reptilian. Alam niyo na guys, pag kami buntot, paano tito kung patulis yung buntot? Tinago niya yung buntot niya. Oo. Hindi naman nila pwedeng itago, JB. Kaya nga kitang-kita kahit dapat patalon siya o mag-duster siya o makikita pa din, nadedetect pa rin yan. Especially kung super clear itong kausap niyo. And guys, sa ngayon, maraming nagpapanggap, huwag kayo magpaloko, tsaka huwag kayo magpadala. Ang dami, lahat sila, tapos ganito, kaya, go, grabe ka naman, go! Kiniklaim nila na kung sino-sino sila, ano yung mga kaya nilang gawin. Oh my gosh, yun lang masasabi ko sa kanila. Puti nga ikaw, oh my gosh ako naman, oh no. Kasi ginawa mo na, inayos mo na, ginulo pa. Nila! Hindi pa nga kayo nag-alay sa mga engkanto doon Hindi pa, JB di ba? Nakamonitor ako doon Nakamonitor ako sasabihin niya, hindi. Ang tawag dyan, gaguhan. Tawag dyan. Ayan. Okay, hello. Natatawa si Ozzy. Basta yun. Ay, nako. Eventually, maayos din naman. Ganon. Oo. Kaya mo na sila. Kaya nga Ayan. Tapos, pinapakialaman pa pati yung mga nasa drawers. Ano yun? Merong hinahanap? Mamaya daw makakita kasi ng gold. May pearl tayong iniwan doon. Ganon? Ayun. Pearl para kay Lola. Ayan. So, guys, ano pa mga katanungan nyo? Please feel free to comment down below. This is our Saturday live. Ayan, meron pa tayong 3 minutes. Good morning. Do I have clairsentient and what level po? Nasa midway ka na. Level 5 out of 6, 10. 5 to 6. Ayan. So, ano pa mga katanungan nyo guys? Please feel free to comment down below if you have any questions all about clairsentience. Ayan. So, ngayon po is the celebration of the feast day of Santo Niño. So, tomorrow, merong procession. Saka today din yata dyan sa Tondo area. Binondo tuloy. Kaya mag-ingat kayo. Super traffic dyan. Kasi nga, sinasarado nila yung kalsada. And ano po ba, Tito, kayo? May brief background po ba kayo about the history nung Santo Niño de Tondo? Kasi nilagay lang yun doon, tapos nagbilagro yun. May nasunog na tawag doon, katedral, nakita yun doon. At talagang pinoprosesyon nila yan. Ngayon, balikan natin si Santo Niño, per se Santo Niño. Siyempre, si Santo Niño, tao na siya later on, naging si Jesus Christ siya. Pero nandun pa rin yung imprints niya. Kaya minsan, merong umiikot na bata dyan, gusgusin, namamalimos, malay mo, baka si Santo Niño yan. Oo. Tsaka minsan, sinasabi nga nila, yung daw estatwa na yon, may mga, ng putik. Yung naglakad siya. At saka, ang isang history yata dun po sa Santo Niño de Tondo, nung chinap-chop na ninakaw. Yung mga ivory kasi siya. Hindi. Yun. Isa pa yun. Tsaka yung mga bling-bling. Kasi, Diyos ko, mamahal ng mga alahas na nilalagay nila. Yung corona. Nagmilagro yun dahil, siyempre, sino bang di magagalit? Imahin ko yan That is too sacrilegious ang tawag. Kaya nga. Sacrilege ang tawag. Ano rin po maganda i-offer para kay Santo Niño? Ay, gustong-gusto ni Santo Niño, gatas. Gatas ng tupa. Gusto niya yan. Social, magano pa tayo niyan. Gatas ng lamb. Gusto niya. Tsaka usually, mga sweets, pwede rin kayo mag-offer para sa kanya. Kasi pinakababorito talaga ni Jesus Christ, yung keso na nanggagaling sa tupa. Maghanap kayo ng sheep's cheese. Kayo ng Switzerland. Mabaho yun. Hindi, meron sa Manila Pen
Oo nga po, maamoy. Sumisipa. Nalalasing ka. Oo, dun sa amoy pa lang, Diyos ko. Minsan amoy paan na hindi mo maintindihan. Sabi nga nila, yak! Pero masarap. Ako, paborito ko namin. Paborito ko ever since. Opo, sa sa Mr. Kabab. Yan. So guys, ano pa mga katanungan nyo? Please feel free to comment down below. Okay, mukhang time's up na. Ayan, Tito, may po pa po kayo? May live po ba kayo later? Mamaya, kundi man at iba pa, Radio Magazine, 1278 AM, kilohertz, AM band. Pero pwede ka rin pumunta dun sa Philippine Online Radio Online. Nandun pa rin sa RP3 alert. Pindutin mo lang yun, nandun na siya. Ayan. See you later, guys. At anong oras po doon? 6:00 simula noon, kaya lang ngayon pupunta na kami para practice. Practice. And so with that, thank you and have a great weekend. Goodbye and God bless. Weekend na nga pala, no? Opo, ang bilis nga eh. Sabado na naman. Kaya nga. Okay.